Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal kong kamundo, pakinggan po natin ngayon ang huling bahagi ng ating kwentong ating pinamagatang, si Lolo Jose, ang bantog na magtatari. Ang ginawang pagtulong na yon o ang ipinangako ni Lolo Jose kay Mang Pedrito ay labis-labis na ipinagpapasalamat yon ng pamilya ni Mang Pedrito. Samantalang para kay Lolo Jose, ang tulong na yon na ibibigay niya sa kanya upang babayaran ang nooy matagal na niyang utang kay Mang Dominador ay alam niyang hahantong sa isang salpukang magaganap kay ginto na kanyang panabong at sa kanilang mandirigmang panabong, dahil ang pamilya Ortega ay kilalang angka ng mga sabongero. Bukod sa ito'y mayaman, ay may impluwensyang pamilya rin ang mga ito. Paring Jose, ano pang plano mo sa oras na magkita kayo ni Dominador sa ating sabungan at sabihin niyang ikaw ang magkakarga ng tari sa kanyang panabong? Ang tanong ni Lolo Pablito kay Lolo Jose. Sumagot naman sa kanya si Lolo at sinabi nitong, Alam mo, Paring Pablito, sa tingin ko'y hindi yun ang mangyayari sa araw na yun. Ha? Anong ibig mong sabihin? Paring Jose, iba ang pakiramdam ko sa pamilya Ortega. Sa tingin ko'y isasalin bang mga panabong ng aking mga anak. Ang totoong gusto nilang mangyaring makabangga ng kanilang panabong. Hindi ko alam kung bakit, pero malakas talaga ang kutob kong yun ang mangyayari. Napaisip itong si Lolo Pablito kung kaninong panabong pa ng tatlong magkakapatid na sila Itay Virgilio ang maaaring matipuhan ng amang si Mang Dominador Ortega. Basta Paring Jose, kung alin bang panabong ng iyong mga anak ang kanyang makorosinadahan, ay nasisiguro kung matatalo lang sila. Ang nooy may paniniguradong sabi ni Lolo Pablito. Oo, Paring Pablito. At malalaman natin yan kung kaninong panabong ng aking mga anak ang magugustuhan nila sa oras na dumating na ang araw na yun. Sagot pang muli ni Lolo Jose hanggang sila'y makarating na nga sa kanilang mga sariling tahanan galing sa bahay nila Mang Pedring o nila Mang Pedrito, samantalang sa lugar o isla ng pamilya Ortega. Ano sa tingin mo, Papa? Totoo nga kaya ang mga sinagot sa amin ni Pedrito? Nasisipot o dadalo sa kanilang sabungan ng baryo ang bantog na magtataring si Lolo Jose? Ang tanong ng panganay na anak ni Mang Dominador sa kanya kung saan ay makikita silang dalawang pareho nilang hawak at hinihimas ang parehong mayahing panabong. Sabongero si Pedrito, anak, Paldo. At sa isang baryo o lugar lang sila naninirahan. Kaya't kabisado na siya ni Pedrito at ng iba pang mga sabongero ng kanilang baryo. At sa oras na malaman niya ang tungkol sa perang utang ni Pedrito sa atin, ay maniwanag pa sa sikat ng araw. Napapasyalan si Pedrito ni Tatang Jose upang tulungan sa problemang kinakaharap niya sa ating pamilya. At malamang nabanggit na ni Pedrito kay Tatang Jose ang nais nating mangyari. Huwag kang mag-alala, anak Paldo. Dahil isa sa mga panabong ng mga anak ni Tatang Jose ang makakabakbakan ng isa sa ating mga mayahing ito. Tingnan natin kung magagawa nga kayang talunin ng sumpain ni Tatang Jose ang ating matagal ng lihim na mutsyang sa duldol. Ha ha ha. Ang mahabang pagkakasabi ni Mang Dominador sa kanyang panganay na anak, samantalang nooy sina Itay Virgilio at ang kanyang dalawang mga kapatid, maging sina Mang Esteban o ang tatlong mga anak ni Lolo Pablito ay wala pang kaalam-alam patungkol sa pamilya Ortega. Ngunit nabanggit yun sa kanila ng dalawang magkaibigang sina Lolo Jose at Lolo Pablito. At katulad ng hinala nila Lolo, alam rin nila Itay na yun ang binabalak ng pamilya Ortega. Dahil ayon kay Itay Virgilio, minsan ko na pong nakita noon kung papaano pumalo ang bawat mga sasabunging mga panabong nila Mang Dominador. Masyadong matataas kung lumipad ang mga ito. Mabibilis pumalo at para bang ang gaan-gaan ng katawan ng mga panabong nila.
Hindi na yun nakapagtataka, anak Virgilio. Dahil yun talaga ang nagiging bisa ng isang sasabungin. Sa oras na nagtataglay ng mutyang sa puno ng duldol, ang kanyang amo, nagiging magaan ang bawat pagkilos nito. At totoong ang nagtataglay ng ganoong mutya, si Dominador, ang sabi naman ni Lolo si Kaytay. Anong pinaplano mo ngayon, paring Jose? Paano kung sakaling isa sa mga araw na darating ay magkita kayo ng pamilyang pinamumunuan ng amang si Dominador? Ang tanong ni Lolo Pablito kay Lolo Jose, napabuntong hininga muna nang malalim itong si Lolo Jose at nag-isip ng kanyang isasagot kay Lolo Pablito. Kung talagang ako o ang alinman sa mga panabong ng aking mga anak ang gusto ng pamilyang yon, ay wala akong may dadahilan pa kundi ang sila'y pagbigyan. Naghahanda ako, paring Pablito, na magkarga ng tari sa ating pambatong panabong. Naghahanda akong harapin sa gitnang bahagi ng sabungan ang kanilang amang si Dominador Ortega. Habang yun ay binibigkas ni Lolo sa kanila, i-okay na itay. At sa tatlong mga anak ni Lolo Pablito ay biglang aksidenteng naibaling ni Itay Virgilio ang kanyang paningin sa nooy nakataling si ginto, ang nag-iisang gold na panabong ni Lolo Jose at dating pagmamay-ari ng pinuno ng mga rebeldeng si Caricto. Nakaagaw pansin kaagad sa kanya ang kanyang kakaibang inaasal dahil sa'y kinakahig nito sa lupa ang kanyang mga paa at umaas na itong parang may karap na isang panabong. Maya't miyari nitong ipinapagaspas ang kanyang mga pakpak. Sa madaling salita, nakikita na itay sa kanya ang uri o klase ng isang panabong na maaari ng isapak sa isang bakbakan. Ang inaasal ni ginto ay ang siyang hinahanap ng isang sabongerong tulad nila, dahilan upang, Itay, ano po kaya kung si ginto ang nag-iisang alagang panabong niyo po ang ating dadalhin sa ating sabungan sa araw ng linggo? Ang sambit ni Itay habang nakatuon ang kanyang atensyon sa gintong panabong ni Lolo Jose. Mababanaag naman sa itsura ng dalawang kapatid ni Itay at sa tatlong mga anak ni Lolo Pablito at sa mismong kay Lolo Pablito ang pagsang-ayon sa nais na mangyari ni Itay. At tuwing nagsalita itong si Lolong, alam mo, anak Virgilio, ang totoo'y yun din ang kanina ko pang iniisip. Hindi ko alam sa aking sarili, pero para bang merong umuudyok sa aking siya ang ating dadalhin sa ating sabungan ngayong araw ng linggo. At dahil sa nabanggit mo na rin yan, kaya sige, naging buo na ang pasya ko. Siginto, ang ating mandirigmang panabong, ang ating dadalhin sa ating sabungan. Ang sagot ni Lolo kay Itay, dahilan upang matuwa silang lahat. At do'y sumingit na sa kanilang usapan ng panganay na anak ni Lolo Pablito na si Mang Esteban at sinabi nito sa kanilang, at upang maging maganda pa ang ating kwentuhan, Tatang Jose, at sa inyong tatlo, kaibigang Virgilio, may naisip akong magandang gawin natin. Ano yon, kaibigang Esteban? Nagtatakang tanong ni Itay. Ano kaya kung mag-inuman tayo? Tamang-tama, may tatlong malalaking inihaw na bangus pa kami sa aming kubo. Nagkatitigan muna silang lahat bago sila masasayang sumang-ayon sa naisip na yon ni Mang Esteban. Kinaumagahan, si Tay Virgilio ang pinakisiyuan ni Lolo Jose na siyang mag-aabot ng pera kay Mang Pedrito na siyang ipambabayad niya sa pamilya Ortega. Paulit-ulit ang naging pasasalamat ni Mang Pedrito kay Lolo at sa aming pamilya. Naging mabilis ang paglipas ng mga araw at hindi namamalaya nila Lolo at Itay na sumapit na pala ang araw ng linggo kung saan ay sa aming mismong baryo naka-schedule ang magaganap na salpukan ng mga panabong. Anak Virgilio, ikaw na ang magdala sa ating sabungan dyan sa ating alagang panabong na si Ginto, ang sabi ni Lolo si kay Tay Virgilio, kung saan ay makikita na nga silang nasa harapan na ng kulungan ng panabong ni Lolo na si Ginto at kasama nila si Lolo Pablito at ang kanyang tatlong mga anak. Sinunod naman yun ni Tay Virgilio. Buong ingat niyang inilabas sa kanyang kulungan si Ginto at ipinasok sa loob ng sinaunang bayong. At si Lolo Jose ay makikita ng hawak nito ang kanyang lalagayan ng mga tare. Nakahanda na ba kayong pumuntang sabungan
Sumang-ayon sila Itay at sina Lolo Pablito sa mga tanong na yun sa kanila ni Lolose. Kasunod noy, magkakasama na nga silang naglakad patungo sa direksyon ng aming sabungan. At pagkarating doon, ay sinalubong kaagad sila ng dalawang si Mang Pedrito at si Mang Payo. "Kumusta, Payo, Pedrito?" tanong ni Lolose sa kanilang dalawa. Ayos lamang po kami, Tatang Jose. Maraming salamat po sa inyo. Naibigay ko na po kay Mang Dominador ang perang utang ko sa kanila noon, kanina. Ang sagot ni Mang Pedrito, "Ganoon ba? Mabuti naman kung ganoon, Pedrito. Wala pang ibang sinabi sa'yo si Dominador patungkol sa akin?" Meron po, Tatang Jose. Kasama ni Mang Dominador kanina si Baldo, ang kanyang panganay na anak, at ang dalawa pa nitong mga kapatid. Tiniyak nila sa akin kung dadalo kayo ngayon dito sa ating sabungan. At nga pala, Tatang Jose, isa pong mayahing panabong ang nakita kong dala at himas-himas ni Mang Dominador. "Ganoon pa, Pedrito? Pero bakit parang wala pa sila rito sa ating sabungan?" Ang tanong ni Lolose nang biglang, Kanina pa kaming naririto, Tatang Jose, dito sa inyong sabungan. Magkakasabay-sabay nilang naibaling ang kanilang mga paningin sa kanilang likuran, kung saan ay doon nagmumula ang boses ng taong nagsasalita, at do'y bumungad sa kanilang mga paningin ang mamang si Mang Dominador. Hawak nito at hinihimas ang isang uri ng panabong na kung tawagin ay mayahin o pulang panabong, at sa kanyang likuran ay makikita naman ang kanyang tatlong mga anak. Kanina pa kaming naririto at naiinip na sa kakahintay sa inyong pagparito, Tatang Jose. "Ganoon ba, Dominador Ortega? At ngayong narito na kami. Anong may paglilingkod ko sa iyo bilang isang magtatari?" Ang tanong ni Lolose. Hindi lingad sa aming kaalaman ang pagiging isa mong mahusay na magtatari, Tatang Jose. At ang hindi pangkaraniwang pag-uugali mong isang dakilang matulunging tao sa baryong ito. Pero hindi ang mga yan ang sadya namin sa inyo, kundi itong aking alagang mayahin at ang iyang panabong na nasa loob ng bayong at hawak ng isa mong anak. Ang ibig mo bang sabihin ay... Oo, Tatang Jose. Sila o ang ating mga panabong ang ating pagbabanggain sa loob ng sabungan. At ako ang magkakarga ng tari sa aming panabong na ito. Ano, Tatang Jose? Mapagbibigyan mo ba ako? Dominador, alam mong isa akong magtatari at isa na ring sabungero. Kaya naman ay pagdating sa bagay na yan, ay wala akong karapatang tumanggi. Sa halip ay labis-labis ko itong ipinagpapasalamat sa inyo. Dahil hindi na kami mahihirapan pa at maaabalang ihanap ng magkakabanggang panabong itong aking gintong panabong. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig mo bang sabihin ay isang malagintong panabong o isang gold? Ang nilalaman niyang bayong na yan? Oo, Dominador. Isang gold, isang mandirigmang malaginto. Nakatulad ng panabong o ng malagintong panabong ni Tereso de la Riballas kano. Ganoon ba, Tatang Jose? Hindi ko sukat akalaing sa edad mong yan. Ay komedyante ka pala. Dahil wag mong ihalin tulad sa iyo sa pusapang tunay at totoong hari ng sabungang malaginto ni Kano. Yang sinasabi mong gold. Dahil baka mapahiya lang kayo. Sa oras na yan, ay mapapagsak nitong aking mayaing panabong. Ang merong paniniyak na pagkakalahat ni Mang Dominador pinalolose at doon na sumingit sa kanilang usapan itong naaborito ng si Lolo Pablito dahil sa mga kayabangan nitong si Mang Dominador. Huwag puro salita, Dominador. Baka naman ay magaling lang sa salita yung iyong mayahin. Pero sa totoong laban ay magiging pangkawali lamang yan. Tamang-tama, meron ng mga nakahandang 3 malalaking nyog sa aming kusina upang gamitin panggata sa karne niyang inyong mayahing panabong. Odas ka. Kung sino ka man, huwag kang magsiguro. Dahil baka yung inyong gold ang magagataan namin ngayon. Ang naiinis na sambit ni Mang Dominador kay Lolo Pablito, samantalang si Lolose. Magkuwan anak, Virgilio. Bakit po itay? Anak, ilabas mo na sa loob ng dalamong bayong ang ating panabong. Sige po itay. At nang makita na nga
nilamang Dominador ang gold na panabong ni Lolo Jose, ay aminado sa kanilang mga sarili ang pamilya Ortega na masyado silang humanga rito. Hindi man nila direktang masabi-sabi yon kina Lolo Jose, pero baka sa kanilang mga itsura ang paghanga sa gintong panabong nila Itay. Paano po ba, Atang Jose? Ang inyong mga panabong na po ba ang una nating paghaharapin sa loob ng ating sabungan? Ang nooy tanong kagad ng kanina pang naghihintay at naiinip ng sentensyador ng aming sabungan. Kung ako ang masusunod, iho, ay kanina pa akong desididong iyon ang mangyari. Pero iwan ko lang sa panig ng pamilya Ortega, ang sabi ni Lolo Jose. At dahil do'y nauutal-utal, na sumagot ang ama ng pamilya Ortegang, Sige, ano pang ating inihintay? Tatayo na. Si Itay Virgilio at si Lolo Jose at ang mag-amang Baldo naman at Mang Dominador ang pinahintulutan ng sentensyador na pumasok sa loob ng aming mismong sabungan. Paano sila anak nagkaroon ng ganoong uri ng panabong? Ang seryoso ngunit medyo pabulong na pagkakasabi ni Mang Dominador sa kanyang panganay na anak na si Baldo. Hindi ko po alam, Itay, kung saan at paano sila nagkaroon ng isang malagintong panabong na katulad ng usap-usapang malaginto ni Kano. Bakit po, Itay? Bakit niyo po naitatanong yan? Ang totoo, anak, ngayon pa lang ako nakadama ng panlalamig ng aking kamay. Ngayon lang ito nangyari magmula nang makita ko ang gold. Itatang Jose, masamang sinyalis ito para sa isang sapongerong merong ipanlalabang panabong. Pero naito na tayo. Wala nang atrasan pa ito. Dahil pag umatras tayo, ay paniguradong mapapahiya lamang tayo. Mapapahiya ang ating angkan. Ang sagot sa kanya ng kanyang mismong ama, at nang sila'y nasa loob na ng sabungan, ay pinakargahan na kagad kina Lolo Jose at Mang Dominador ang kanilang mga pag-aaring panabong. Mutya ng ulat, laban sa mutya ng punong kong tawagin ay punong durudol. At dahil sa sikat o bantog na magtatari, itong si Lolo Jose, kung ikukumpara kay Mang Dominador, kung kaya't di hamak na mas marami ang nagtiwala at pumusta sa gintong panabong nila Lolo Jose, ganoon pa may pinaliwalayo ng pamilya Ortega. Ipinagpatuloy nila ang napipintunang salpukan ng dalawang mga panabong. Pinagharap nila ang dalawang mga panabong o kanilang pinareho ang mga ito. Parehong gumanti ng mga pagtuka sa bawat isa ang mga ito. At pagkatapos noy, magkasabay na nga nila itong binitawan sa lupang siyang nagsisilbing sahig ng aming sabungan. Hindi gumagalaw ang gold ni Lolo Jose habang nooy makikitang naglalakad paikot at nakikiramdam sa gold ang nasabing mayahing panabong. Ngunit ang gold ni Lolo Jose ay kalmadong sinusubaybayan lamang nito. Ang nooy anumang oras ay aatake na sa kanyang mayahing panabong. Nakabibiging katahimikan na ang nooy inililika ng mga tao sa aming mismong sabungan nang biglang bumuelo at inatake ng mayahin ang gold ni Lolo Jose. Talasik papalayo sa mayahin ang gold ni Lolo Jose. Napakagaan ng katawan ng mayahin kung ito'y titingnan at nagkagawa pa nitong lumipad ng napakataas sa ere bago ito bumulusok papalapit sa gold. Ngunit lahat ng kanyang mga pagpalo'y hindi tumatama sa gold ni Lolo, kundi lahat ng yun ay pawang daplis na para bang hindi nito kayang ibaon sa alinmang parte ng katawan ng gold ang kanyang kargadang tari. Ibang klase. Ano bang uri ang gold na panabong na ito? Ayaw gumanti ng mga pagpalo sa ating mayahin. At puro paglayo at pag-iwas lang anak ang kanyang ginagawa. Ang nagtatakang sabi ni Mang Dominador, delikado Itay. Dahil sa oras na pumalo na yan sa ating mayahin, ay siguradong pababagsakin niya ito. Nagkatotoong lahat ng yun dahil nang magkaroon ng pagkakataong pumalo sa kanilang mayahin ng gold ni Lolo Jose, ay sa isang pagpalo lamang nito'y sumabog kagad at nangalat na parang mga bulak ang mga balahibo ng mayahin. Tudas kaagad ito sa isang tusok ng tari ng gold nang tumama sa kanyang kaliwang suso. Ang tari ng gold ni Lolo Jose, pumapaikot-ikot pa ito sa lupa bago tuluyang matudas. Panalo ang gold ni Lolo Jose. Nang masuri at masiguro yun ang sentensyador ng sabungan, nagbistulang suka naman sa tindi ng gulat at pagtataka ang mga itsura ng pamilya Ortega. Hindi sila makapaniwala sa bakbakang nangyari.
ng dalawang mga panabong. Ganoon pa man, wala na nga silang ibang magagawa pa kundi ang formal na tanggapin ang kanilang pagkatalo. Pasensya na at pangusay sa inyong lahat dahil masyado akong nagkumpiyansa sa aming panabong. Nagmadali ako at ni hindi man lang pumasok sa isip ko na kilatisin munang maigi ang kanyang makakabanggang panabong. Higit sa lahat ay umasta akong parang natitiyak ko ng aming tagumpay. Patawad sa inyo, lalong-lalo na po sa inyo, Tatang Jose. Ang sabi ni Mang Dominador kay na Lolo Jose, walang anuman yun sa amin, Dominador. Ang magkaroon ng kumpiyansa o tiwala sa kanyang panabong ay normal yun sa isang sabongero. Pero tandaan nating lahat na lahat ng sobra ay masama. Masama ang magiging epekto noon para sa atin. Paano, Dominador? Mga iho, tapos na ang laban ng aming gold. Kinakailangan na nga naming lisanin ang sabungang ito at umuwi sa aming tahanan. Sana'y hindi lang ito ang una't huling pagkikita natin sa sabungan. Sana'y magkaroon pa tayo ng pagkakataong magkita-kita sa anumang lugar na mayroong magaganap na sultata o sabong, sa maniwala man kayo o hindi. Mga kamundo, magmula po noon ay naging matalik na kaibigan na nila Lolo Pablito at Lolo Jose, si Mang Dominador. Naging malapit ang kanilang pamilya sa aming pamilya. Palagi nilang nakakasama ang mga ito saan mang lugar na mayroong sabong. Naging kasanggang dikit nila ang pamilya Ortega sa bawat laban. Nang nooy tinawag na ni Lolong si Ginto ang mandirigmang panabong at si Lolo Jose ay nagpatuloy pa rin sa paglipas ng mga taon sa pagiging isang mabuting tao at isang bantog na magtatari. At diyan, mga apo, nagtatapos ang kwento ng buhay ni Lolo Jose. Sana po'y inyo pong naibigan hanggang sa muli nating mga kwentuhan. Pangkababalaghan, maraming salamat po sa inyong ginawang pagtangkilik sa mga kwento dito po sa ating channel na ito, Mundo at Misteryo.